Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post Benji Magalong, public servant. Nako, nakakalungkot po. Binabato ng putik itong ating mabuting Mayor Benji Magalong. Ganyan talaga ang mangga nga mabungahon ay binabato talaga. So ito, sinisiraan nila, may mga kaaway niya sa politika sa Baguio. May nasilip na butas, pinost nila yung parang palpak na construction sa Baguio na ang gumawa sa construction Diskaya. So ito, pinapalabas nila na may connection daw itong si Mayor Magalong sa mga Diskaya. Kaya lang, mabilis ang mayor. Nag-post siya kagad, pinaliwanag niya. Very transparent talaga siya. So basahin ko ha. Ito yung project. The Tennis Court Renovation and Parking Area Project awarded to St. Gerard Construction Company in 2022 was done properly and in full compliance with the law. So nung una, okay naman ang mga bidding. Wala pa yung mga hokus-pokus. Kaya nakakakuha ng bid, nananalo sa bid itong Diskaya. So ito ngayon, nakakuha ang Diskaya ng project sa Baguio, Tennis Court Renovation and Parking Area 2022. Okay. Records will show. Ito na, may mga pinalabas ng ebidensya si Mayor Magalong, recorded lahat, wala siyang itinatago. Records will show that St. Gerard was eligible and qualified to participate in the bidding and that they submitted the most responsive bid. The actions of our bids and awards committee and implementing offices followed all legal procedures. I believe it so. Kasi nandyan na yan yung karakter ng isang tao. Once na yun na yung naisabuhay mo, throughout na yan. Kaya ito, paninira lang kay Mayor Magalong. On implementation, we are holding St. Gerard fully accountable for the manner in which they carried out the project. So, medyo palpak, ha? They are still addressing funds listing orders and we are closely monitoring every correction. Their delays and deficiencies have resulted in liquidated damages now amounting to 4.9 million, while their receivables from us remain at 26.2 million. So, nabayaran sila, kaunti lang. Tama ba ito? 4.9 million na ibayad, ang receivable nila 26.2 million kasi nga, hindi pa nila natapos ang project. So, okay lang sa akin to. Ang problema, kung nabayaran na lahat at may palpak. Kakaunti lang yung naibayad 4.9 million lang. These figures reflect their accountability and we will enforce it fully until all obligations are met. Insinuations. Ito, may nag-post na politika. Ulitin ko kalaban niya sa politika sa Baguio. Hindi ko na lang banggitin. Insinuations are being made simply because of the company's controversial name. Dahil Diskaya, pinakasikat na kontraktor sa buong Pilipinas. Kaya pilit nilang ikinokonek kay Mayor Magalong. So what? Kung nanalo sa bidding, ginawa niya. Hindi pa naman nabayaran. Ilang percent lang yung 4.9 million. Kakaunti. 26 million pa ang hindi na ibayad. Di magtiis sila. Insinuations are being made simply because of the company's controversial name. Let me be clear. Throughout my career as a public servant, whether during the Mama Sapano investigations, the Ninja Cups probe, or cases filed against me, I have stood firm on principle and I will do the same here. This is why I am assisting the Independent Commission on Infrastructure to separate projects done for public service from those exploited for personal gain. So ako, buo ang tiwala ko kay Mayor Magalong. Napatunayan na niya ang kanyang kaanuhan. Sandali ha.
So, yun. Mga diskaya. Kino-connect si Mayor Magalong sa mga diskaya. At hindi naman ibig sabihin na may kalukuhan ng ginagawa. So, buo ang tiwala ko kay Mayor Magalong dahil yun na po yung kanyang may tinatawag kaming service reputation. Mula nung pumasok kami sa serbisyo hanggang pag-alis, yun, ano ang reputation ng opisyal na yan? Si Mayor Magalong is, hindi naman siya santo. Kailang, ano siya sa amin, sa men and women in uniform, his, anong tawag doon? Icon ba yung tawag yun? He's a symbol of courage, loyalty, and integrity. Yung motto ng PMAR is alive na alive kay Mayor Magalong, lalo na yung kanyang integrity. Ako, natutuwa ako sa kanyang military career, lalo na nung pumasok siya sa political career dahil ang mga tao mismo ang nagkumbinsi sa kanya na papasok sa politika. It's public clamor. So, wala siyang pera, wala siyang machinery. O, paano siya nanalo? Bibira yan kung wala siyang malakas na pundasyon sa kanyang character, integrity, hindi siya mananalo. O ngayon, pangatlong term na siya. O, sige, batuhin nyo lang ng batuhin si Mayor Magalong, karapatan nila yon, but you cannot put a good man down. And ako, very proud ako na last month ba yun, na-meet ko siya ng personal sa Baguio. Lumapit siya sa aming table, nakipagkamayan, nakipag-litrato kami. And to me, masaya na ako ng isang, tawagan natin, isa sa mga bayani, modern day heroes natin ngayon, lumalaban sa korupsyon. Nakadaupang palad ko, nakamain, nakaano. So, ituloy nyo lang ang laban, Mayor Magalong. Nasa likod nyo ang mas marami. Yung mga detractors nyo, kipit balikat nyo na lang yan dahil ang taong bayan nagmamasid, marami ang sumusuporta sa inyo. Mabuhay po kayo, Mayor Benji Magalong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. At ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Nagbenben sila og sidling sa kape. So mga planggana ang gipang sudlan para nga ang kape safety. So kada usa so gipail-pail na og lipay sila nga makatanom sila og kape. Salamat sila sa Ginoo nga makatanom sila og kape og mahawas daw sila sa kalisod. Labi na kining kape nga mahal. Kay kining kape mas mahal kaysa lakatan. Ang among unang tanom lakatan. So ang kape mahal gyud siya. 469 na gyud, sir. Salamat tagid kayo. 469 ang yan ni Manoy Boy nga tanom nga kape. Ang ako 550 ang akong tanom nga kape. Nagtuog yun mi nga makahawas na gyud sa kalisod. Makarbis mi. 350. 350 na ang imo. Sa imo kwan. Gan. So nindot gyud kaayo nga sidling. So kada usa ka tawo so mo na ni ang ilang bahin-bahin. So kining among kape 450 na ni ang among kape dinhi sa among lugar nga natanom na. 4,000
69 na di ay ang among natanom nga kape.